Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding naman po ito sa isang viral na video ho na kung saan lumalabag naman ang ating mga official ho mga ka-action. So balikan lang ho natin ang nangyari din kay Chavit Singson na kung saan nag-public apology ito si Chavit na kung saan nga ho ang kanyang private car na padaan sa busway na kung saan bawal po dumaan ang mga pribadong sasakyan sa dinadaanan ng busway ho mga ka-action. So nag-public apology po siya. Si Chavit kilalang bilyonaryo po yan, no? Tinanggap niya ang pagkakamali at nag-offer pa siya ng papremyo sa nakahuli sa kanyang driver dahil ina-accept niya ang mali ng kanyang driver. Oh, dito naman kasi sa ipapanood ko ho sa inyo mga ka-action, kung totoo siya na isang miyembro ng AEP, Armed Forces of the Philippines, at isa siyang PhilAm mga ka-action at ginamit niya ang rangko ng kanyang tsuhin. So, sapat na ba ito para maano siya, para hindi matikitan o makumpiskate ang kanyang driver's license? Ito po, bago ang lahat, panoorin muna natin ito. Hinarang at pinara ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang babaeng motorista na dumaan sa EDSA busway kagabi. Nangyari ang insidente bandang alas 6:35 sa may southbound lane ng Guadalupe Station. Nang sitahin ang lady driver, tumanggi itong ibigay ang kanyang lisensya sa traffic law enforcer. Sa halip, nagpakilala pa ito na miyembro umano siya ng Armed Forces of the Philippines at pamangkin ng isang police general. Giit pa nito, isa umano siyang PhilAm o Filipino-American at galing siya sa balikatan exercises. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. I'm Filipino-American. I'm pretty sure balikatan. Ngunit nanindigan ang mga tauhan ng SAIC na bawal dumaan ang mga pribadong sasakyan sa busway. Kaya ipinaliwanag nila na dapat siyang bigyan ng violation ticket, ngunit nagmamatigas pa ito. Ay, sila mo ka ng ticket. Akin na. Pero ma'am, kailangan po confiscate po yung license. No. Don't confiscate my license. Don't confiscate my license. No way. Ma'am, LTO digitalized po kami. May karapatan po kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ko binigay. That's why next time, di na ako dadaan dito. Sorry. Bigay mo na yan sa akin. Nagpapasorry na ako. Meron tayong ambulansya sa likod. Akin na, nagpapaano lang kayo eh. Ayon sa SAIC, makikipag-ugnayan sila sa Land Transportation Office para ma-issuehan ng show cause order ang nasabing motorista at pagpaliwanagin. Ngunit iginiit ng mga otoridad na magiging patas sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko, anuman ang estado sa lipunan ng isang motorista. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Police Major General Mario Reyes matapos na gamitin ang pangalan nito ng babaeng nahuling dumaan sa busway. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring sagot si Major General Reyes sa mensaheng ipinadala ng UNTV. Si Major General Reyes ay Director ng Directorate for Plans ng Philippine National Police. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na inaalam pa nila kung talagang miyembro ito ng AFP. Gayunman, hindi anya nila kukonsintihin ang maling nagawa nito at kailangang panagutin miyembro man siya o hindi ng AFP. Dante Amento. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanyang pagpapaliwanag. Okay, naghingi naman siya ng sorry at pumayag naman siya na tikitan siya. Ang kaso, ang nakikita ho natin na problema, ayaw ibigay ni ma'am ang kanyang license.
alam naman ho natin na kapag nahuli ka at natikitan ka, automatic confiscated ang nasabing license at doon mo na yan tubusin kung saan pwede tubusin. Yan po ang patakaran kapag mahuli ka sa traffic rules. Di ba? Wala tayong magagawa, ginamit naman niya ang kanyang posisyon. Siya daw ay isang PhilAm military. Pero sapat na ba yan, ma'am? Para gamitin mo ang iyong ranggo, kung may ranggo ka man, sapat na ba yan para makalusot ka? Sapat na ba yan para hindi pwedeng confiscatein ang iyong driver's license? Na gayong alam mo naman ang mga rules ng traffic na kapag mahuli, tikitan at isurrender ang license. Kaya hindi po umaasinso ang bansa natin dahil sa iilan sa ating mga opisyal ay lumalabag din ho. Di ba? Nakakahiya po yan sa part ng Pilipinas. Di ba? Na kung saan ang ating mga opisyal ay lumalabag din sa pinapatupad na mga rules ng traffic at iba pang mga departamento. Di ba? Sa mga ganitong bagay, sana alam nyo naman na kayo ay nagkamali. Dapat binigay nyo na po ang license nyo kasi yan naman po ang patakaran. Di ba? O ayan, kailangan mong mapatawan ng show cause order. At magpaliwanag ka. Ewan ko lang kung maanuhan ng transportation LTFRB for short na lang ho yan mga ka-action. No? Sana naman sa mga opisyal ho, huwag nyo naman po gamitin ang inyong ranggo kung anong mayroon kayo. Kapag kayo ay lumabag, acceptance na yan at automatic na kung ano ang hingiin nila na nasa rules, ibigay nyo na, di ba? Kasi yung mga yan, nagpapatupad lang ho ng kanilang trabaho kung ano ang mga posisyon nila dyan sa traffic rules, di ba? Kaya nga ho sila nandyan para ma-maintain ang ang peace and order dyan sa traffic rules, di ba? Salamat lang ho tayo na may mga ganyan tayo ng mga enforcer na kahit mayaman, kahit anong klase ka pang opisyal, kailangan nyo po talagang managot kung kayo ay lumabag sa mga traffic rules. Kaya palakpakan po dyan sa mga sa mga enforcers na nakahuli. Diba? Yan ang tunay. Walang kikilingan. Patas, mahirap ka man, mayaman ka man, kung naglabag ka sa rules ng traffic rules, kailangan mo patawan ng sanksyon kung ano ang nilabag mo sa rules. Okay? So yun lang ho mga ka-action. Sana sa mga opisyal, huwag nyo naman po gamitin ang inyong pagka-opisyal. Kapag nagkamali kayo, automatic na po yun. Diba? Pero okay naman at naghingi naman si ma'am ng sorry, kaso ang problema lang ay hindi niya ibibigay ang license. No? Kaya ayan, kapag kailangan siya ipatawag ng LTFRB o mapatawan ng show cause order para magpaliwanag, wala ho tayong magagawa yan kung yan ay batas. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.